Okay, so sa pagsugod, magabasa tayo din sa Hebreanon 4, versikulo 12 ito sa 13, nagaingon. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga isulat, o mudulot nga to sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, o mutugad sa mga una-una o sa tuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan o dayag sa mga mata niya, kag kinsa magkahatag raw niya kita husay. At mahangyo na tanan sa pagtindog, mag-amputa. Amahan mo nga Diyos, diningatak na sa kabuntagon kami magkadaol diya sa imong balaan nga presensya, magpaubos kami diya sa imong kabubuton, diya sa pagsunod sa pagtuon sa imong pulong. Father God, without your power, we are powerless, we are hopeless and useless. We know, Heavenly Father, na kung mag-operate kami in the energy of the flesh, ang tanan ng mga ginabuhat, Father God, walay bilig sa mga tubagan. Busa ba ni kami karon, salamat sa empowerment of the Holy Spirit, salamat sa ihang paglihok, pinagis pagtudlo sa mata ko sa kanamo. Ang ginatugyan kini nga panahon na kanimo, nga dili ikaw mahimaya bisan sa among kaliwat. Kining tanan ang ginatugyan, ginapasalamatan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, salamat sa presentation ni Ryan, no? Nindot kayo, ako nakita itong presentation sa kwanto, mura kayo Jin Cunningham nga, Jin Cunningham nga books, no? Tama ba? Arbiting niya. Arbiting. Kaya, what of this, hindi siya kung ang style na di kanya sa discard, sila rin niya sa outlet ng discard. Kaya nakapagod. So nag-series siya, ikan sa the problem, the provision. Ang sisunod na? Next Sunday. The problem, sin, the provision, the cross, kumagana, no? Well, salamat nga doon na kita pag-unosap na magtutudlo, magkatudlo-dugan ka nato. No? By this time, wala itong subject, kining gitawag na ito, walking. No? Upon before that, is sa dili pa din take up sa kukanyot diri sa efficacious grace, no? Alexander, katingalan niya na, nga naguna, no? Ako sang i-explain kadali ang diri sa summary of efficacious grace, no? The very nature of real spiritual death at birth eliminates any system of salvation by works. The spiritually dead person is incapable of doing anything to obtain salvation. Meaning, katong gipakita ni Ryan kaganina, katong old signature sa iyang area of strength, sa iyang area of weakness, kadto siyang tanan para sa mga dili magtotoo, wala niyo'y madawat sa tubangan sa Diyos. Dili gito madawat sa tubangan sa Diyos. Gipresent lang ni Ryan, nito itong presentation, no? Nag-iskot siya bitungod sa resulta sa diyang nakasala siya danong sa iba, nga diin kita nakabaton kita o old signature. Gi-impute nganhi ka nato ang sala. We are imputed by sin and we also inherited the signature. And because of that, ang usa ka tao magsugod sa ta sa dili magtotoo, ang usa ka dili magtotoo gikan sa iyang pagkatao
hangtod nga nagadako siya o nahibalo na siya sa gitawag na to unsay maayo, unsay dautan, siya gitawag nga espirituhanon nga patay. Kung espirituhanon nga patay mo tong area of weakness of area of strength. Walay madawat sa tubangan sa Dios niadto, no? So sa ka tao nga napa siya sa gitawag na to status quo o kahimtang sa pagkadili magtotoo. Gitawag siya o spiritual death. Total depravity, which means moral or immoral degeneration. So meaning total depravity, wa gid siya mahimo nga espirituhanong butang sa iyang abilidad. Bisan man magbuhat siya o maayo, sa mata sa Diyos dili gihapon maayo. Sa mata sa tao maayo. Yes, sa iyang area of weakness, klaro kayo nga nautan ang iyang gibuhat. No? Kaya sa iyang area of weakness, mo resulta sa antinomianism. No? Meaning, magbuhat siya o masupak sa balaod. No? Yeah, sa iyang area of strength, mo produce siya o asceticism. Pag-produce niya o asceticism, buti pasabot nga mayos siyang tao. Pero sa mata sa Diyos, dili kaya pong madawat tungod kay resulta siya sa iyang old sin nature. Magitong focus sa teaching ni Ryan. But ang usa ka dili magtotoo, totally depraved siya. Totally depraved. Then total separation from God. Total helplessness to attain a relationship with God. Dili gani siya makahimo nga makabalik siya sa iyang pagpigrelasyon ngadto sa Dios. Wala gid siya kahimuan. The status quo of dichotomy, having only a body and soul. Ora na igenta, no? So without human spirit, we are unable to understand the simplest concept of the gospel. Bisan man gani sa mayong balita, dili siya makasabot sa mayong balita. Nga naman, spiritually dead siya. Now, the very nature of common grace, the divine call, and efficacious grace eliminate any system of salvation by works. No? Since the unbeliever is spiritually dead, he is totally separated from God and totally helpless to do anything about it. The spiritually dead person can only produce dead works. Ang iyang ma-produce dead works lang yan. Nagunauna siya ng mayang iyang gibuhat, pero dili madawat sa tubangan sa Diyos. So which have no validity with God. So in the function of evangelism, there are two acts of human volition. Hearing the gospel, gitawagan na siya non-meritorious, and believing in Jesus Christ, gitawag ko na siya non-meritorious. Now, nagpasabot nga, sa imong pagkalungog sa gospel, walay merit na siya, no? O sa imong pagtuo kang Kristo Jesus, walay merit na. Wala na merit, no? Wala pasabot nga, naluwas niyo ko kay bituo ko. Do ang imong volition, nindot siya, pero wala na siya merit. Now, because of the nature of spiritual death, both of these functions performed in spiritual death are helpless, impotent, no? Incompetent and incapable of doing anything for salvation. Wala siya mahimo. But God, the Holy Spirit, makes the gospel understandable and He picks them with faith and makes it effective for salvation. So, yun na niya nahitabo, no? Hangtod nga dili na ito masabtan ng grasya sa Diyos, magunahon na kita, nagtrabaho ta, bisan sa atong kaluwasan. Hangtod nga dili ka makasabot kung sa kalawang ang grasya sa Diyos, nagunahon na kanyanakay na himo. No? But yun niya gibuhat sa Diyos. Tungod kay mo sa katao, espirituhanong patay, dili siya makasabot sa, bisan man sa gospel, dili siya makasabot. Patay man siya. Dahil kutumos man siya. Wala man siya human spirit.
walay connection ang Holy Spirit o ang human spirit sa iya. So, sa iyang pagkapatay, wala siya himo. Pero, because of the grace of God, yun na yung hitabo. God, the Holy Spirit, makes the gospel understandable. So, trabaho sa balang espiritu ang pagpasabot. And He fixed them faith and makes it effective for salvation. Kung trabaho sa balang espiritu, sa iyang pagkadungog sa mayong balita, ipasagot sa balang espiritu ng kaniya, and then, sa dihang nituo siya, bisan ang iyang pagtuo ng teritorios, trabaho sa balang espiritu ang paghimo na epektibo sa iyang pagtuo. It is the work of the Holy Spirit na nakapaluwas. So, nangaluwas ta, dili tungod sa atong gihimo, dili pinagi sa imong pagkadungog sa mayong balita, common grace lang na siya, dili pinagi sa imong kaugalingong pagtuo, kundi ang imong pagtuo, gihimo lamang sa balang espiritu nga effective para maluwas ka. So it is the grace of God. Mao nang pag magbasa ka sa Episodio 9, dili pinagi sa buhat nga naluwas ka mo. Walay buhat, walay gibuhat sa tao na nahimo. So the spiritually dead person is unable to understand what he hears, no? And powerless to make his faith in Christ effective for salvation. Balik ko na ko, importante ni, the spiritually dead person is unable to understand what he hears. Kung sa may nanunggan, gospel. And powerless to make his faith in Christ effective for salvation. So, ang usang kataong patay, wala yun siya himo. Grasya lang yun sa Diyos na nangaluwas ta. It is because of God's grace. No? Therefore, the ministry of the Holy Spirit in making the gospel understandable in common grace. Muna, trabaho ng balang espiritu. Muna, dili kita pwede nga muangkon. Then, God the Father invites him to believe in Christ. Sa diyang naimay balita ng nalunggan, ang God the Father, yes, muna nang tawag sa God the Father, o believe in Christ. Finally, the omnipotence of the Holy Spirit makes his faith in Christ effective for eternal salvation. So, trabaho sa balang espiritu, ang paghimo sa imong pagtuo. Ay imong pagtuo, walang bilis kabangan sa Diyos. Ay imong pagtuo, resulta siya sa imong pagka-totally depraved. Totally patay. Patay pa ka. Suwid manawat ang Diyos niya na. Pero, tungod sa imong gitawag na ito, pagtuo, ang grasya sa Diyos, mo itong migawas ang iyang grasya. Nga diin, may resulta sa imong eternal salvation. So it is the grace of God. So the spiritually dead person can listen to the gospel and believe in Christ, but these two decisions come from spiritual death. Buhat sa decision, pero spiritual ng patay siya. And are powerless to provide salvation. Patay man siya. Di man siya makaluwas. O man siya mahimo. Grasya lang nakaluwas niya. They are unable to make faith effective. Wala sila mahimo. Bisan man na ilang pagtuo, dili mo yung makapaluwas nila, kundi ang grasya sa Diyos mo yung makapaluwas nila. Kanunay din ako gina-emphasize kay dahil kaysa na nagka-kuan may kamay ni itong pastor po sa kuan o kita, no? So therefore, pre-salvation clarification of the gospel is the ministry of God the Holy Spirit. The omnipotence of God provides the ability to believe in Jesus Christ, to accept the invitation. This is done when we simply believe, for then the Holy Spirit makes it effective. Ano siya, no? Ako lang na-emphasize gamay, especially na ako tayo doon kabisita na higala yung kayo ng minister, no? I just do hope na
klaro to sa tuwang pagtulunan. By this time, dito sa walking, no? Then continue sa pagtudlo ni Ryan, especially gina-emphasize niya ang klero, no? Ang pagkapuno sa balang espiritu, sa Griego nasiya sa locative, no? Dative case nasiya sa locative, no? Meaning gi-emphasize to ni Ryan nga nasa sulod siya sa gahom sa balang espiritu. Now, when you are in the sphere of the Spirit, meaning locative, no? Dili ka makasala. Dili ka makasala. Walay rason ang usa ka taong nasa sulod sa gahom sa balang espiritu na makasala siya. Mingon mo, pastor, di na ko makasala. Kung naka sa sphere, if you are in the sphere of the Spirit. If you are out of the sphere of the Spirit, makasala ka. Nang ano nagkasala ka, you are out of the sphere of the Spirit. But if you are in the sphere of the Spirit, walay rason na magkasala ka. Nga naman, ang balang espiritu na naging power sa imo, mo-produce siya sa mga spiritual na mutan. Nagkasala ka, tungod kay naa ka sa old signature, ug mo-produce ka ug magkalimutan ng mutan. So, that's why we are commanded to be always in the sphere of the Spirit. Gisugo kita nga kanunay kita nga ana sa gahom sa balang espiritu. Ang spirituality manggod laong kayo siya. Halimbawa, prayer. Prayer. Ano ang prayer? When you understand the word prayer, meaning that you are in the sphere of the Spirit. Nagkasalig ka sa Diyos. Ganong nagkaampo ka. Tungod kay nagsalig ka. Naigahong. Ngayon isaligan. Gamhanan ng Diyos. Gamhanan ng balang espiritu. So, sa imong pag-pray niya na nagpasabot, na kay humility. Nagpaubos ka sa powerful God. Mo nang nagkinahanglan og prayer. Sa pagsugod na itong mga activity, kung sa barina, na prayer. Ang purpose niya na parang maka-gain ka og power. Pero na yung bang prayer nga dili maka-gain og power when you are out of the Spirit. Now, muna ang kanunay ginatudlo nato ang kanang gitawag natong spirituality. Spirituality means you are controlled by the Spirit. When you are controlled by the Spirit, ang mulabas sa imong kinabuhi is spirituality. The fruit of the Spirit, which is Christian character and Christian service, and the Holy Spirit guides, the Holy Spirit leads, the Holy Spirit promotes praises and thanksgiving. So, manglabas na sa imong kinabuhi. Muna ang ihang production. Dili na imong production. Ang imong igo lang ka nga misulod diha sa gahom sa balang espiritu. And then pagahom sa balang espiritu sa imong kinabuhi, mag-connect na sila sa walking. The doctrine of walking sa Galatians 5:16. Now, the concept of walking in the New Testament can be classified by two different categories. Literal walking is the locomotion of biped Homo sapien propelling himself with the use of legs and physical energy. Meaning, mulakaw ta. Gamit sa tuwang energy, natay-tiil, kalakaw ta, no? But spiritual walking is the modus operandi of the church's believer in executing the protocol plan of God, which requires spiritual energy. Now, aduna say kalainan, no? Kaya pag sultin niya, spiritual walking, mo ni siya ang pag-operate nimo.
Modus operandi of the church's believer. Sa ito pa, ikaw ni, nga magtotoo. Nga nag-operate ikaw diya sa gitawag na to Kristiyanong pagpangalagad, subay sa protocol plan of God. Protocol plan of God na sistema. Dili ka pwede nga dili ka mo sunod sa sistema. Para nini, walking. Ang walking, kinahanglan mo abide ka sa protocol. Kung sa may protocol, dapat filled ka sa Holy Spirit. You are in the spirit of the Spirit. Dili ka maka-walk. You cannot walk if you are not in the spirit of the Spirit. Ang imo lang una-una, nagkalagad ka sa Diyos. Pero tinuod, wala. So, it requires spiritual energy. When you say walking with the Holy Spirit, nagpasabot ka, dili imong energy, kundi energy of the Holy Spirit. Nga para sa mga kadagabi nga nagasunod sa itong online, no? Si Angelian nagasunod niya siya, no? O sa mga nagkapaminaw din, no? Yes, kanunay na itong palakbitan kini siya, kay importante mong kini siya, maumani ang Christian service na to, no? So, nagkinahanglan yun siya, require siya of spiritual energy, not physical energy. Not our ability. Kaya ang tao, magunahon na yun, dahil kaysa nga nag-istoryahan na yung minirayan sa balay, I just hope nga nakuha, nahimong clear kay Ryan kung saan ang pagkinabuhi ng Espirituhanon ng Diyos. Kasi kung dili mo masabtan ang pagkinabuhi ng Espirituhanon, wala. Mura ka sabay-sabay na parehara ka sa mga tao sa labas na dili na Kristohanon, pero ang imong kinabuhi Kristohanon ka, pero sama ra sila. Nagkinabuhi ka na in the energy of the flesh. So, number 2, by way of analogy, in literal walking, you are moving forward. So, hindi mo siyang analogy sa inyong paglakaw. Kung physical ang iskutan, maglakaw ka, muti ka, muliw ka. Ano? Moving ka, walking. O na siya hindi mo nga analogy. No? Now, you are moving forward. In spiritual walking, you are advancing in the protocol plan of God. In spiritual walking, you are advancing in the protocol plan of God. Meaning, abanti ka, nag-abanti ka. Matag adlaw, matag oras, matag minuto, nag-abanti ka diha sa plano sa Diyos sa inyong kinabuhi. So in literal walking, you are using physical energy. In spiritual walking, you are using divine energy. Ibalik na po siya, no? Sa paglakaw nimo, gamit nimo ang muhang physical energy. Pero sa spiritual walking, kinahanglan gamiton nimo ang spiritual energy. Dili itong imuhang power, dili itong imuhang abilities. Dili itong imuhang wisdom. Ang atong kaalam, dili sa mas kaalam sa Diyos. Mas taas ang kaalam sa Diyos kaysa kaalam sa tao. Ang atong kusog, layo ra kayo sa kusog sa Diyos. We are powerless compared to the power of God. Spiritual energy or spiritual power for the fulfillment of the protocol plan of God originates from available divine omnipotence. Now, kung mag-walk yun ka, kung ngayon ka nga maglakaw ka, kauban sa Ginoo, just remember, omnipotence of God is required. Omnipotence of God is required. So, on the creation of the new spiritual species for its utilization, kinahanglan kabalo ka
sa mechanics. Mabito lang, sa 4 mechanics, ambot nasabta na ba na ito ng 4 mechanics? Sa 4 mechanics, ang unang yun niya din number 1 is 2 power options. Siguro, remember na muna yan no? Sa 2 power options, sa number 1, power of the Holy Spirit. Number 2, power of the Word of God. Bonang sa 4 spiritual mechanics, number 1, 2 power options. Huwag na importanteng masabtan yun. Nga sa imong pagpangalagad, dapat unang yun, you are empowered by the Holy Spirit. Dili nyo ka makawalk. Dili nyo ka makawalk without the power of the Holy Spirit. Imo yun ang maditikan o asa mo kami sa asa ka nga dapit nga naa ka sa gahom sa imuhang puso. Naa ka sa imuhang kaalam. Ikaw mismo makaditik ka. Katong trabaho ato, wala gito. Ako ra gito, sarili ra gito nako. I am not empowered by the Holy Spirit. Imuhan ang masayra. So, and the second is the power of the Word of God. So diyan ang pulong sa Diyos nasa imuhang kalag, yes, mao na sila ang mag-uban. Ang power of the Holy Spirit, yang gamiton ang Word of God na nasa imong kalag. Like, for example, the 2 power options. Ibalo na ka nga, di gide ko maka-walk without the power of the Holy Spirit. Kabalo ka na. Kinahanglan na itong Word of God. Kinahanglan mo butang yung Word of God dito sa akong kalag. At least makahibalo ko nga sa 4 mechanics nga gisgutan sa spiritual skills, 2 power options. And then 3 spiritual skills. Nahibalo ka sa 3 spiritual skills. Kung saan na pong 3 spiritual skills? Meaning, yes, ibalik lang yun kay balo ka kung saan magpasulod diha sa gahom sa belang espiritu. Gigamit diya po siya, no? Power of the Holy Spirit, power of the Word of God, pero nadugangan kaya tulo nga the deployment of the 10 problem-solving devices. So meaning, nadugangan siya. Nadugangan siya o deployment of gitawag 10 problem-solving devices. So, importante nga masabtan mo na siya. Kaya kung hindi mo na siya masabtan, unsa man ang imong pagkinabuhi, unsa may gamiton sa Ginoo sa imong kalag, nga diin mag-walk ka. Unsa man imong pag-walk kung wala ka na ibalo niya na, no? So, walking, hisgutan din in the function of physical walking, body energy is utilized in 2 ways. For locomotion, lakaw ka, motion, or advance, and for the healing of the body. For the healing of the body. Sorry. So therefore, physical walking is defined as a person putting one foot in front of his body, so the weight of his body is shifted to that foot. Mutikan. The act of shifting weight from the back foot to the forward foot pushes the body forward. So, munang milakaw na ka. Now, the physical act of walking has many analogous in the spiritual life. Therefore, the Greek word for walking is peripatio. Gitawag siya peripatio sa Griego. And is used quite frequently in the New Testament. So this study will deal only with spiritual walking. Now, anita karon sa letter B. Nasundan ng siguro niyo diyan, no? Walking in the light. Like for example, walking in the light. The concept of walking in the light is found in Ephesians 5. Atong pagbabasahon kung natin mga Biblia sa Episo 5:8.
Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto. Karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Now, kanito kangit-ngit kita. Sa dili pa ta Kristohanon, so wala pa ta motuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas, napatas kangit-ngit. Pero sa tagna nga kita mituo kang Kristo Jesus, nanatas kahayag. Meaning, nanatag kang Kristo. Itong i-emphasize ni Ryan kaganina. Before we are in Adam, when we believe in the Lord Jesus Christ, we transferred from Adam to Christ. We are in Christ. Natas kahayag. No karon sa diyang nanatas kahayag, giingnan kita, busa maglakaw ka mo diyan sa kahayag. Walk in the light. Now, the concept of walking in the light, you were once in darkness, no? Meaning spiritual death, but now you are in the light. You are in the Lord Jesus Christ. And then begin walking as children of light. Meaning, dapat magsugod na ta sa pagkinabuhi nga maglakaw diha sa kahayag, ingon ng mga anak sa Diyos. Now, this command is a reference to experiential sanctification. Yang iskutan nito is experiential sanctification. May balo ng tagong sa experiential sanctification. May balo naman sa tanan sa experiential sanctification. Klaro na ba na? No? Meaning, sa imong pagkinabuhi, magkinabuhi ka na limpyo sa pangalan sa Diyos. Experiential sanctification. Magkinabuhi ka na in fellowship with God. Muna experiential sanctification. So sa imong pagkinabuhi din ha, muna ang naghahatag og kahimayaan sa Diyos. So just as walking in darkness is incompatible with walking in light, so Christian degeneracy is incompatible with the modus operandi of the protocol plan of God. So walking in the light is compatible with the status quo of being in the light. When walking in the light, no? Walking in darkness is incompatible with the status quo of being. Walking in darkness is incompatible with the status quo of being in the light. Walking in darkness is Christian moral and immoral degeneracy. Manang walking in darkness, no? So walking as children of light is tantamount to executing the protocol plan of God. So, pag-ingon din sa Ephesians 5:18, walk as children of light, tantamount to executing the protocol plan of God. Di-execute mo ang protocol plan of God. Now, wika, Pastor, ano sa mga ng protocol plan of God? Pwede mong daghanan ng protocol. Ang protocol plan of God, kung imong pagkatanaw na dapat mahibalo ka sa pagkapuno sa balang espiritu, protocol plan of God na. Sa imong pagpangalagad, dapat mahibalo ka paggamit sa power, protocol plan of God. Sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, may protocol. There's a lot of protocol. Now, dito sa pag-hiskot may tungod sa protocol plan of God, may tungod sa walking as children of light. Ma-maintain mo ang mga pagkinabuhi na experientially sanctified. Mga tali, sura na Pastor Roy. Lisod ba yun kung dili pa ni mo nahabit? Lisod yun kung dili pa ni mo nahabit. E paggawas na ni mo diyan sa gawas, mausap na yung panglantaw. Dili murag naka-focus mo sa Ginoo. Naka-focus mo diri sa spiritual aspects. But when you get out, kanindot na lang, unahon nagyapon mo dito nung kanindot sa Diyos, no? Kanindot sa kanindot mo lagad sa Diyos. Wala, tawag dito, wala. Ang focus mo yung mga details of life. Pati naging details of life. Ang uban, details of life nila, ang trabaho. Ang uban,
Ang details of life, ilang mga uyap. Dito sa life na. Ang one vision. Dito sa life. Huwag ang musay ka, huwag hindi makalikot. Sa iyang espiritualon nga pagkinawi, tuwag kayo na lumos siya sa details of life. Malumos ka maging paglakas sa gawas. Malumos na 99.9% exposed ka sa kalibutan. Ikaw lang, huwag ang inyong kaugalingon ang hibalo, kung saan yung pagkinabuhi ng espiritualon. Bisan man ganit kita, napa sa akong balay. Exposed pa man ganit gihapunta sa 99.9% sa kalibutan ng mundo. Expose mo sa TV. Expose sa gadgets. Expose sa mga tao palibot ninyo. So muna, namigon kita, lisura na Apostoloy, no? Now, walking as children of light is tantamount to executing the protocol plan of God. So, the concept of walking in the light is used for Christian modus operandi related to the protocol plan of God. Walking in the light is a term used specifically for the believers' executions of God's will, God's plan, God's purpose for the churches. So, mo gini siya, walking in the light. Kung nagalakaw ka diha sa kahayag, specifically para sa mga magtotoo, nagpasabot ka, nag-execute ka sa kabubuton sa Diyos, sa plano sa Diyos, o katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi. Mo nang gitawag nila walking in the light. So kung wala ka nagalakaw diha sa plano sa Diyos, wala ka nagalakaw diha sa katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi, you are not walking in the light. You are still walking in darkness. Though you are in the light, because you are a believer of the Lord Jesus Christ, but you are still walking in darkness. Expose mong buta sa kalibutan yun. Para lang natong exposure sa kalibutan sa dito na sa taas. Pag-abot mo sa taas, spiritual ang imong exposure. Pero samtang dili ka sa kalibutan, grabing exposure mo sa mga kalibutan ng utang. Di ba ka matagbaw po? Amot po din kalibutan ng utang, di po makatagbaw. No? Magsigit yung kaghandog. So therefore, walking in the light is synonymous for the Christian way of life. So, sa diyan mo yung walking in the light, meaning, nagkinabuhi ka ng Kristiyano. Nag-abide ka sa pagpangalaga niya sa Ginoo. And there are many Bible characters, they are walking with God. Daghan kayo nag-walk with God. Pero ang atong santan, kung saan nang walk with God nila? Ngayon nakasulat mo na siya sa Diyos nga, si Enoch nag-walk with God, si Noah nag-walk with God, si Job nag-walk with God. Ngayon giskutan man sila na nag-walk with God sila. Murabag ka ng, kung atong santo na sa iyo na rawing nga, para magtutuo sila niya, nangalagad sa Ginoo. Lang ba, no? But, lahong kayo ang iyang pagtulunan sa diyang sulat sila sa Biblia o nganong nga tawag sila, they are walking with God. Meaning, ang Diyos o sila nag-uban. They are walking together. O kung sa man ang kabubutong sa Diyos, sila nag-abide sa kabubutong sa Diyos. Kung sa man ang tuyo sa Diyos, sila nagsunod sa katuyuan sa Diyos. Kung sa may purpose sa Diyos, ilang kinabuhi, ilahan gisunod ang katuyuan sa Diyos, ilang kinabuhi. That's walking with God. Dili lang yun nga, nagsimba mo po, nagbasa mo Bible, no, okay na, nag-walk with God, no, dili yun na ang pag-walk with God. Walking with God, meaning you have intimacy relationship with God. Nagkinabuhi ka nga diin, adunay tinuod nga
pagpakigsa turok kauban sa Dios. Uban nimo ang Dios sa imong pagkinabuhi. Now, the command to walk in the light is a mandate to be filled with the Spirit and learning Bible doctrine under the feeling of the Spirit. Yun na gid ang kanunay gini natin gina-emphasize. Kasi ang number one mga buluhaton para nga mag-walk with God ka, ayaw yung kanang himong competition ang uban mong buluhaton sa dihang naipagtuon sa pulong sa Diyos. Pag naipagtuon sa pulong sa Diyos, kunya na priority ni mo because wala na hagsa na gigana. Kay ang pulong sa Diyos mo yung number one priority. Wala gyoy maka-usab o makatulis niyan. Word of God ganun na importante. Sa dihang walang pagtuon, ikaw na niya na mo discover. Discernment na siya sa imong pagkapuno sa bilang espiritu. Kung sa imong unahon ba, manigig ba ka, maglaba ba ka, magluto ba ka, ikaw na inibalo niya na. Ang uban, isabay mo na, magluto, manilhig, tanaw, na. Ibutang din mo ang imong proper management sa imong mga details of life. Ay imong paglaba, ibutang mo sa panahon nga dili ma-distract ng imong pagpaminaw sa pulong sa Diyos. O bisang magani karong panahon na nakita ang online Bible study dahil mo siyang known sa tibuok kalibutan. Pero kumusta na itong online Bible study? Are we focused when we listen to some preacher, some teacher, some pastor teacher? Na ako ganyan usahay, mag-guilty ganyan ko na usahay kay usahay, dahil muna na akong cellphone sa CR. Kaya maputol man. Sometimes bit-bit ka sa cellphone kay na personal necessity ni mo. Pero ang uban, basta kayo naka-on lang din ha, okay na, madunggan na nagdilig. Dera na. Nya kita rin apoy maningil sa itong kagalingon. Dili ko worthy ato. Igo lang kung kung si tawagan na ning sunod lang ka, pero wala na isang work. Ayun lang sunod. Huwag man na sa buwan. Muna danger ka ron sa itong panahon. Ang online, globally known. Ang online teaching the Word of God, globally known. Ang pangutana, serious ba ta sa itong pagpabinaw? Ako sa palayo ko kay sa isa pa sunod. Gita kong dapit ka ng hilong-hilong gamay, no? Na may kusina ng lingkuranan, anay lingkuranan dito, dito ko lingkod, kay muraga, kasi distraction kayo sa kalibutan, hindi ka distraction. Kinantahay dito, kinantahay dito. Ikaw, minaw ka. So, ang musulot sa imong kwan, ng mga kanta sa labas. So, walking. When you walk with God, meaning, nagtrabaho ang imuhang spiritual life, nga tinuod nga nagkikuban sa Diyos. You are empowered by the Holy Spirit, and you are obedience to His purpose, to His will, sa imuhang kinabuhi. The precedence for walking in the light is found in 1 John 2:6.
The person who says he abides in him, he himself ought to keep walking in the same manner as he walked. Yes. Kung mayroon ka ikaw nakig-fellowship nga to kaniya, dapat ikaw magasunod, magakinabuhi sa paglakaw, sumala sa kabubuton sa Diyos. So our precedence begins with the Lord Jesus Christ during His hypostatic union, and not with the Old Testament believers. All precedence for the protocol plan of God is derived from our Lord's walk on this earth during the dispensation of the hypostatic union. Now, unsa man si Jesus Christ? Si Jesus Christ non-pusificare. Non-pusificare. Wala gid siya nakasalat. Perting unikas kinabuhi ni Jesus Christ. From birth to session, wala magkasalat. Giun sa mga niya, kaya giun sa mga niya, no, hindi siya magkasalat. Mereka, Diyos mong siya, pastor? No. Wala na gigamit ng iyang pagka-Diyos. Tao siya na miyandi sa kalibutan. Nagsunod siya sa unod. Gipakita niya ng example ng hindi ka nato nga siya tao nga tinuod. Ngayon mo, awa man siya old signature, pastor? Yes, wala siya old signature. Pero capable siya nga makasala, kay tao siya. Siya dan, pagbuhat niya dan ng iba, nabas na old signature? Wala man. Pero kasala sila. Siya, wala po siya old signature. Pero, gitawag siya o not able to sin. Hindi siya makasala. Bisa ko sa kasala. Ngayon ta, lisura na apostoloy, lisod man yun tinoon. Kung magsalig ka sa inyong abilidad, wala mong yun kaya. Powerless, hopeless, helpless mong yun. Ngunang salig na lang sa gahom sa Holy Spirit. Kinahanglan palaban na sa supernatural power. Di na to kaya ang spiritual, ang spiritual life, di kaya sa tawhanon na abilidad. Walay kaya ta. Wala itay kakayanan. Magkinabuhi ni spiritual nun sa atong kabaling abilidad. That's why kinahanglan yun nga masabtan na ito ang pulong sa Diyos kung saan paglihok o paggahon sa balang Espiritu sa itong kinabuhi. Now, our precedence begins with the Lord Jesus Christ during the hypostatic union. Siya yun ang modelo. Siya ang example sa itong kinabuhi. And not with the Old Testament believers. All precedence for the protocol plan of God is derived from our Lord's walk on this earth during the dispensation of the hypostatic union. This means that no precedence is derived from the dispensation of Israel. Our Lord's walk in the prototype divine dynasphere, we are to walk in the operational type divine dynasphere. Now, nganong lahi sa Old Testament? Kaya sa Old Testament kasi, ang balang Espiritu is endowment. Sa Toa is permanent indwelling. Sa ilaha, ang balang Espiritu musulod sa dihang sila mag-espirituanon, pero mugawas sa dihang dili sila espirituanon. Sa Toa lahi, tungod kay indwelling. Bisan magkasala ta, naara siya sa sulod. Pero, kung karnal ta, dili siya maka-operate. O kung gi-quench na to siya. Quenching, nasa mga katuyuan sa itong kinabuhi, gawa na itong isunod. That's quenching.
Now, walking as children of light means we are to become spiritually mature believers and invisible heroes. So, mo gining walking as children of light. Hangtod nga dili pag kita musaka, dili pa ta magatubo nga to sa pagkahamtong, dili pag yun nato ma-experience kining gitawag walking as children of light. Dapat mag-mature gid kita ug mahimo kitang invisible heroes. Invisible heroes tungod kay ang atong pagka-espirituhanon dili makita sa mga tao. Invisible heroes tungod kay nagahamtong ka apan ang imong pagkahamtong trabaho sa balang espiritu sa sulod sa imong kinabuhi. So the power for walking comes from the utilization of the omnipotence of the Holy Spirit inside the divine denosphere. Og mao ka nang gihisgutan din sa Galatians 5:16, walk by means of the Spirit. Now, gina-emphasize na ko ni kanunay nga this is not, actually, pwedeng gamiton ng instrumental case din. Pero, dapat mulapos pagin siya sa locative. Ngayon ta, dative case ni Pastor, yes, tama man ang dative case. Pero di pa kaya siya hawong. Instrumental ni Pastor, kaya gusto daw. Yes, tama man ang violence. Pero di pa siya hawong. Ang pinakahawong yun is locative. Walk by means of the power in the Spirit. So this is a command to remain in fellowship with God. This is a command to remain in fellowship with God. With God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So being in fellowship is the only way we can execute God's plan. Out of fellowship, you cannot walk. You cannot execute God's plan. Maka-execute lang ka sa God's plan when you are in fellowship with God. Ana lang yun ang kinabuhi. So we are commanded in 1 Thessalonians 2:12, so that you may walk in a manner worthy of God, who elected you into His kingdom and glory. This is a general reference to fulfillment of the protocol plan of God. Actually, ang atong kinabuhi maging makahimaya man sa Diyos when we are in fellowship with God. So, makahimaya lang ka sa Diyos, sa dihang mahibalo na ka, nga ikaw, gigaman sa balang Espiritu, o nagsunod sa kabubuton sa Diyos, pinagi sa gahom sa balang Espiritu. Mawala na yung kahimayaan. Tama na balik? Sige, tama na yung no? Ako lang tiwason ng little B, no? If we are going to walk in a manner worthy of the Lord after we believe in Christ, now, importante din, no? After we believe in Christ, and then mituo ka na kang Kristo Jesus kayong Ginoo manluluwas na nag-eternal life. Yes, ayos na kayo mong kinabuhi na nag-eternal life. Na nag-salvation. Yes. Dili na ka matuglinaw ang kalayo. Yes, di na ka matuglinaw ang kalayo. Pero, ang Christian walk, di kinahanglan kayo mong masaktan. Manuman, mao ni mag-determine nimo kung unsa ka sa eternity. Ang imong pag-walk with God, mo'y mag-determine na to kung unsa taon niya dito sa eternity. Lagi, ang kuwan mo ingon sugutra mo kung janitor, pastor. Nahala, pagbitbit nila, daghan kayong daspan dito, o ganang silig. Mao na yung gusto. Imuha na ba ng lampaso dito, o daspan. Gusto mo kang mag-janitor dito, no? Ang Diyos na i-purpose at kinabuhi. Gusto niya na magkinabuhi ka ang Espiritu Santo. O unsa ka spiritual ta sa kalibutan, mao ka na ang mag-determine who we are in eternity. So, naging din
If we are going to walk in a manner worthy of the Lord, after we believe in Christ, then we must be inside the integrity envelope, meaning filled with the Spirit, and expose ourselves to the teaching of the Word of God. So dapat permanente kitang ma-expose sa teaching of the Word of God. Na gani, pagtudlos pulong sa Diyos, paminaw yun. Ayaw lang po paminaw kung false ang itudlo. No? Kung nakita ni mo nga tinuod nga nagatudlos pulong sa Diyos, paminaw yun yan. Okay, so din na sa tataman sa itong pagtuon karon ato ipadayon kini sa letter C. Actually, ang atong Bible prophecy, ako makita, na-connect naman ka na Bible study kada Lunes ngadto sa Biyernes, niabot naman ganita sa Bema-Seat Judgment sa tuang Bible prophecy. No? Okay, so ako ngayon ang tanan sa pagtindog, mag-aamot ha. Amahan na mo ng Diyos, niningatak na sa iyong mga kautuhon, kami maghahatag sa among pagpasalamat ka na kanimo, isa man sa panahon ng ihatag ka ka namo, usa ka valuable na panahon. Father God, nga din kami nagakatigong sa pagsalo-salo, sa pagsimba kanimo, pinagi sa pagtuon sa imong pulong. We know, Heavenly Father, nga ang priority number 1 sa among kinabuhi, wag yun ang pagpaminaw sa imong pulong. Pagtuon sa imong pulong. Secondary lang ang mamutang gawas ni Father God. Salamat usab, bisan man sa among bisita, ay pray ni Father, nga ilahi kang nasabtan ang paagis kaluwasan, nga pinagi sa pagtuo lamang sa buhat ni Kristo Jesus sa cross. Ingon nga ilang manlulawas, ang kapaluwas nila. Ang ilang pagtuo, walay merit, apan ang malahang espiritu, magahimo nga effective sa ilang pagtuo para sila ang tumatong ng kinabuhing balay katapusan. Salamat, Father God, sa imong pagluwas kanila. I pray, Heavenly Father, ang malahing espiritu, magpalayon dito sa paglihok sa ilang kinabuhi. Alang ka namong tanan, ginawalay na ko ang tanang pagpasalamat ka na kanimo, pinagilang mga sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.